Hello po mga kapamilya, katropa. Kasama ko po ngayon yung isang anak ko. Bali siya po yung makakatulong ko. Ang topic po natin ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano po i-trim yung buhok sa talampakan ng ating mga alagang pusa. Naayon naman po sa iba na hindi daw po ito kailangan tanggalin dahil nakakatulong ito sa kanila. At para naman po sa iba, kailangan po itong tanggalin kasi po lalo na kung makakapagdulot po ito ng panganib sa kanila. So siguro po, case to case basis na lang po. Kung halimbawa yung buhok sa talampakan nila is makakasama sa kanila, kailangan natin itong tanggalin. O tara na po mga kapamilya, alamin na po natin kung ano po yung magandang dulot at di magandang dulot sa pagkakaroon po nila ng buhok sa kanilang talampakan. Ito nga po pala yung model natin or yung tatanggalan po natin ng buhok sa talampakan. Kung mapapansin nyo po, yung isa po sa kanila ay kitten pa po kasi maganda po na habang kitten pa po sila, so sanayin na po natin sila natanggalan po ng buhok sa kanilang talampakan. Ipakilala mo anak yung mga tatanggalan natin ng buhok sa talampakan. Ito po si Cutie, isa po siyang Persian Siamese. Tapos ito naman po si Kruger, isa po siyang pure Himalaya. Ayan, pareho po silang male. Ayan, ito po yung tatanggalin po natin sa kanilang talampakan. Kung makikita nyo po, yan po yung excess. So, tatanggalin po natin yan hanggang mapakita lang po natin yung toe pad nila. Le-level lang po natin. Tapos dito po sa may gilid, kung makikita nyo po, yan yung excess po yan. So, tatanggalin din po natin yan mga cat pamilya. Mamaya po, habang tinatanggalan po natin sila ng buhok sa kanilang talampakan, i-explain ko na lang po sa inyo kung ano po yung benefits or kung ano po yung importance sa pagkakaroon po nila ng buhok sa talampakan. At ganun din po kung bakit po kailangan po natin silang tanggalan din po ng buhok sa talampakan, lalong-lalo na po kung makakasama na po ito sa kanila. Bago po tayo mag-start, ayan po yung kakailanganin natin. Kailangan po natin ng gunting. At kung mapapansin nyo po sa may dulo po ng gunting, pabilog po ito para nang sa ganun po, malayo po na masaktan po natin ang ating mga alagang pusa. At lagi po nating tatandaan na mag-ingat po at magdahan-dahan po tayo sa paggupit sa buhok sa kanilang talampakan. Mag-ready na rin po kayo ng suklay kung sakaling kailangan lang po. Yan po ang dalawang bagay na kakailanganin natin para magupitan po natin yung buhok nila sa talampakan. Ano nga po ba ang benepisyo sa pagkakaroon ng buhok nila sa talampakan? Isang kagandahan, nagmimistula itong karagdagang proteksyon para sa kanilang mga paa. Dagdag pa dito, nakakatulong din ang pagkakaroon nilang buhok sa talampakan para makaiiwas sila sa mga skin trauma. Sunod, kung halimbawa indoor cat ito, isa din itong proteksyon sa matatalim na bagay, tulad lamang ng maliliit na laruan na pwedeng makasugat sa kanilang mga paa, or kaya naman yung mga chemical na pwede nilang matapakan sa loob ng ating tahanan. Karagdagang benepisyo pa sa pagkakaroon nila ng buhok sa talampakan, lalong-lalo na yung nasa wild, nakakatulong ito sa kanila upang pahinahin yung kanilang yabag or yung kanilang tunog para nang sa ganon, kung meron silang inahunt na prey, mas madali para sa kanila na mahuli ito. Kaya naman po, di talaga natin kailangan i-trim ang buhok nila sa talampakan unless na lang po tulad po ng sinabi ko kung ito po ay nagki-create na ng problema sa kanila. Kaya naman po, there are some cases din po na kailangan po talaga nating i-trim yung kanilang buhok sa talampakan tulad na lamang po ng ganito. Naririto po ang iilang pagkakataon kung bakit at dapat po nating i-trim yung buhok nila sa kanilang talampakan. Isang halimbawa, pagkatapos po nila sa kanilang litter box, kung makikita po natin na madali pong kumapit yung dumi o yung litter sand sa kanilang talampakan na nagiging dahilan po para maging makalat ang kapaligiran, so kailangan po nating tanggalin ang buhok sa kanilang talampakan. Isa pang dahilan kung bakit kailangan nga nating i-trim yung buhok nila sa talampakan, kung mapapansin ninyo yung inyong alagang pusa na palagi pong dinidilaan ang buhok sa kanilang talampakan, kumbagay inuubos nito ang kanyang oras sa paglinis sa kanyang talampakan, isa lamang po itong senyales na hindi na po ito komportable sa buhok niya sa kanyang talampakan.
Sunod na dahilan kung kaya dapat talaga nating itrim ang buhok sa kanilang talampakan, kung mapapansin nyo yung anyong alagang pusa na medyo hirap sa paglakad or kaya naman madali itong madulas, dala ng kakapalan ng buhok sa kanyang talampakan. Lagi nating i-check at pasinin din natin lagi yung kanilang talampakan kung may naninigas na buhok dito. Dala ng iba't ibang bagay na kanilang natatapakan at kumakapit dito kasi maaari itong mauwi sa skin infection na pwedeng makaapekto po sa kanilang paglakad. Yan po ang iilan lamang dahilan kaya kailangan po nating itrim yung buhok nila sa kanilang talampakan. Bali tulad lang po ng sinabi ko, case to case basis na lang po. Kung halimbawa, yung buhok po nila sa kanilang talampakan ay nagdudulot na po ng panganib sa kanila, pwede po natin itong itrim. Ngayon kung hindi naman po at hindi po ito nakakaabala sa kanila, hayaan na lang po natin ang buhok nila sa kanilang talampakan. Sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. Paalala lang po mga katpamilya, lahat po ng mga sinishare ko sa channel na ito ay ang sariling experiences ko lang po sa aking mga alaga na nagkaroon po ng magandang resulta sa kanila. Hanggang sa muli po mga katpamilya, God bless po sa ating mga pet lovers.